Kung natatandaan niyo mga pamangkin, bumili tayo ng another batch of chicks na mix of heritage chicken. Meron tayo doong BPR, merong Rhode Island Red at meron ding ilang pirasong Buff Orpington. Nung binili ko sila is 4 days old sila. So inilagay natin sila doon sa magandang brooding pen na ginawa ko. And kailangan natin lagyan ng ilaw that time kasi 4 days old pa lang. Kasi especially ngayong panahon ito, malamig na sa umaga, sa madaling araw. And then lumipas na another 1 week, so almost 2 weeks na sila. But this time, hindi natin kailangan lagyan ng ilaw every night sa madaling araw, sa umaga pagkagising kasi almost 2 weeks na sila or 2 weeks na sila ata. And then, yung brooding pen naman na ginawa natin is surrounded ng wall o ng plywood, so walang hangin na pumapasok sa ibabaw lang. So, at kusot naman yung flooring nung kaya medyo mainit na rin sa gabi. And after few more days, ililipat natin siya sa brooding pen na screen yung flooring or merong daan na ng ipot yung flooring para hindi na naiipon yung ipot at hindi na nila natatapakan kasi malaki na rin naman sila. Okay na rin na may lumulusot na hangin sa ilalim kasi mag-3 weeks na nga sila bago natin ilipat. And then meron pang isang batch na binili. Same batch ng pagbili ko na yun. Meron pang isang batch na kasama yun na at yung binili kong isang batch na yun na 2 weeks old nung binili ko, sa ngayon more than 3 weeks na sila at hindi, nung pagkarating nila, nilalaman ko lang sila ng 2 days. And then ngayon, malalaki na sila. Kung napapansin nyo, ito yung kulungan nila, yung brooding pen nila, all screen ang palibot nila, and then kawayan yung kabilang side. Nung first few days, nilalagyan ko sila ng mga trapal sa gilid tuwing gabi. And then for now, hindi ko na nilalagyan kasi malalakas na sila at malalaki na nga sila, more than 3 weeks na. And then of course, yung isa pang batch na kasabay nila, binili ko 5 pieces yon na nung binili ko 3 weeks old sila. And then sinama ko sa breeded native na almost same age nila. So ngayon, more than 1 month old na yung 5 heads na Rhode Island Red. Kaya malakas na rin, masisigla na rin, malakas rin silang kumain o tumuka. By the way, ito yung aking future breeders. Nung binili ko sila, mga sisiw lang, ako na nagpalaki. Binento ko na yung mga ibang batch nila, yung mga kasama nila. And then ito yung future breeders ko. Meron akong BPR, meron akong Rhode Island Red Mahogany type, and meron din akong Black Australorp. So, ilang peraso lang breeders yan, pero hopefully maparami natin. And that's it for today mga pamangkin. Mag-subscribe lang kayo o mag-follow para sa ating journey sa pagkakaroon ng backyard farm at soon, hopefully someday magkaroon tayo ng malaking free range farm.